Evangelii. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-inan. At huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-dali umamon si Jose at nang gawin iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-inan. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napagdalakan ng mga pantas. Kaya ipinapatay na ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pugo. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng araw na nagbiyak-biyak sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ng propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panatoy. Tinatamisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Ngayon namang araw nito ay ating ipinagdiriwang ang paglistahan ng mga banal na sanggol na walang kapalayan o holy innocents. Yung mga bata na ipinapatay ni Herodes nung siya po ay mapaglalangan ng mga pantas na hindi na bumalik doon para ipagbigay alam doon saan ipinanganak. Kung nasaan ang sanggol, ipinanganak sa saksakan. At dahil dito sa tindi ng galit niya, ay kanya ipinapatay, ipinaputos niya lahat ng bata, 2 years old pababa, ay patayin sa araw na iyon. Bakit niya pinapatay? Dahil ayaw niya na mayroong ibang hari. Ayaw niya na maagawan siya ng trono. Ayaw niya na may kukuha ng ibang kapangyarihan. Tanging siya lamang dapat ang hari na mamumuno noong panahong iyon. Kung kaya nagbuwis ng buhay ang mga inosenteng bata, inosenteng sanggol dito. So, sa ikatlong araw na ating magdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, ilan lamang ito sa mga nagpahayag ng kanilang pakikiisa kay Jesus sa murang edad. Kaya mga wala pang kamalayan, pero sila ay naging martir na alang-alang kay Jesus. Nalinaw po ba? Maganda rin po na mapag-inaya na sa panahon natin, marami pa rin, o mas dumami pa siguro, ang Herodes sa mundong ito. Pag sinabing Herodes, ito yung mga ayaw sa mga bata. Ang mga Herodes na mentality, ito yung pag sinabing hadlang sila sa karir ko, hadlang sila sa posisyon ko. So ang tingin sa mga bata ay kumbaga, ang tingin sa mga bata ay kaagaw sa atensyon, kaagaw sa lahat ng bagay, at ayaw nila ito bigyan ng pagkakataon. Kaya marami sa atin na hindi man talaga mula, pero kapag sumasang-ayon ka sa abortion, Herodes mentality niya. Kapag sumasang-ayon ka na pabayaan ng mga bata, alisan ng karapatan ng mga bata, Herodes mentality niya.
Sa ngayon po, no, tabi-tabi po sa mga mahilig mag-alaga ng hayop. Hindi po tayo against doon. Pero kung maganda rin naman pag-nilayan natin ang mga bagay nito dahil ngayon mas binigay pa natin ang mga hayop kaysa sa bata. Mas dinadala pa natin sa salon, sa pagulitan, mas pinapamper pa natin ang mga hayop kaysa sa bata. Mas binibigyan pa natin ng proteksyon ang mga hayop kaysa sa mga bata. Kapag sinipa mo ang aso, kapag hinampas mo ang aso, pinabayaan mo ang aso, pwede ka lang makulong. Pero kapag pinabayaan mo ang bata, walang puprotekta sa kanya. Bakit ganito ang naging takbo ng ating pag-iisip? Mas gusto pa natin tawagin tayo magulang ng mga aso kaysa tawagin magulang ng bata. Ano ba nangyayari sa atin? Dahil mas madali bang alagaan ng hayop? Mas madali bang isa na po, mas makakapagpasensya natin sa kanilang magdisiplina, matutulungan mo sila paano magsikap, tinutulungan mo paano kumain, tinutulungan mo. Pero pagdating sa bata, napakaikli o wala na tayong pasensya kaya pabayaan na lang natin sila. Nawa sa pagdiriwang natin ito, muli natin mapagminayan kung saan na ba tayo patungo sa ating mga iniaasal, sa ating mga ikinikilos. Tandaan natin, kapag pinabayaan natin ang mga bata ngayon, tayo din naman po ang magdadanas ng kanilang kapabayaan sa atin. Kaya sila natututong pumalina, o sabihin na natin, kaya tayo natutong pumalina ay dahil kinalina at pinaramdam sa atin ito. Ngayon po, hindi natin ituturo sa kanila pagdating ng araw, hindi tayo kakalinahin ng mga. Balik natin sana yung value foundation sa isang bata at huwag natin silang tingnan hadlang sa ating karir, hadlang sa aseksihan, hadlang sa mga ginagawa natin, kundi tingnan pa rin natin na sila ay biyaya ng Diyos. Amen?